Isang babae sa Pasay City. Ito na pala, diba? Magkakapera na tayo. Ayaw! Walang awang pinagbabaril. Ang mga suspect riding in tandem. Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang lalaki ang isang babae sa Pasay City. Ang mga suspect na riding in tandem, mabilis na tumakas sa crime scene. Paano mahuhuli ang mga salarin? Samahan niyo ako sa pagtuklas ng katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan sa likod ng kasong ito. Magandang hapon. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories. September 10, 2023. Tulong! Isang dugo ang babae ang natagpuan sa San Juan Street sa Pasay City. Tulong! Agad na ipinarating sa tanggapan ng Pasay City Police ang agaw buhay na babae. Paano po nagsimula ulit yung ating investigasyon dito? Sir, naka-receive po kami ng tawag galing Estok na meron po shooting incident na nangyari dito po sa San Juan Street. Kaya doon po, pumunta po kami para imbestigahan po yung pangyayari. Pagpunta namin po doon, nadatna namin, wala na po yung biktima at may nakapagsabi sa amin na sinugod na po ito sa ospital ng Maynila. Isinugod sa ospital ang agaw buhay na babae. 50. Pagpunta namin po ng ospital ng Maynila para tignan po yung status ng victim. Nakita namin po na ginagamot po yung victim. Time of death, 3 o'clock. Hindi na namin siya revive. Hindi na niya kinaya. Doc, ano po ba cause of death? Gunshot wound to the abdomen. Kinilala ang biktima na si Erica. Hindi niya tunay na pangalan, 41 years old. Di nagtagal, nakarating na rin ang sinapit ni Erica sa kanyang kapatid na si Arnel. Hindi niya rin tunay na pangalan. Paano po nakarating po sa inyo yung balita? Tinawag sa akin mga bandang alas 5 na sabi sa akin, Win, wala na si kapatid natin, wala nang kapatid natin. Sabi ko, bakit? Binaril daw. Saan banda? Sabi ko yan. Sabi sa Pasay daw. Yan. Puntahan daw doon sa ganitong ospital, doon daw dinala. Bangkay ng inabutan ni Arnel, si Erica. Pagtingin ko nun, siya talaga eh. Sobrang awa, sabi ko. Sa isip ko, sana nasa tabi mo ako nung nangyari. Parang ganun sabi ko, sana tulungan kita kahit man lang sandali, ganun. Kaso wala kami. Bilang kuya po niya, gaano po kasakit yan? Sobrang sakit, sir, kasi mawalan ka ng kapatid niyo sa ganung paraan. Parang inisip ko, ang laki ng parang hindi ka tanggap-tanggap. Sa puntong yon, blanco ang Pasay City Police kung sino ang pumaslang sa biktima. Hanggang nakakuha sila ng mga video ng mga huling sandali bago natagpuang patay si Erica. Erika! Tulong! Ito na pala, diba? Magkakapera na. Sa isang shooting incident na nangyari sa San Juan Street, Pasay City noong madaling araw ng September 10, 2023. Patay ang 41 years old na biktimang si Erica. Hindi niya tunay na pangalan. Sa inilabas na resulta ng autopsy report, tama ng bala sa tiyan ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kwento ng kanyang kapatid na si Arnel, nag-iisang babae si Erica sa kanilang 5 magkakapatid. Anong ugali po niya sa pagkakakilala niyo po dito sa kay Ma'am Erica? Tahimik lang siya, parang yung may katigasan rin siya ng ulo minsan. Kasi nga dala ng pagkabata. Mga 16 years old ngayon, parang nag-asawa na siya. Nagkaroon daw ng kinakasama at anak si Erica. Pero iniwan nito ang anak sa isa pa nilang kapatid. Mula noong 2020, wala na raw silang naging balita tungkol kay Erica.
Sabi na yun, pasok ka namin ng trabaho. Huwag ka nang bumalik doon sa lugar mo kasi hindi ka namin nasusubaybayan. Ayun, tapos bigla na lang may tatawag sa kanya. Tapos aalis yan doon sa bahay namin. Mario, wala nga, Diyos ko. Walang kamalay-malay sina Arnel na habang mag-isang namumuhay sa Pasay City, Doon pong mga panahon na yun po, sir, ano po yung naalala niyo yung mga naging trabaho po ni ate? Ayun lang nasabi sa akin na nasa bakery, minsan janitress. Yun ang sinasabi sa akin ng magulang ko. Nung panahon na nalaman niyo na po na siya ay isa pong sex worker, ano po yung naging reaction po dito? Kaya nagtataka sa kami, paano siya naging gano'n na, sino nag-impluensya sa kanya? Yun ang hindi na malaking tanong sa isipan namin, magkakapatid. Sa tapat nga ng isang motel dito sa Pasay City, inabutang nakahandusay si Erica ang ating biktima matapos magtamo ng isang tama ng bala sa likuran. ayon sa Pasay City Police, 3 basyo ng bala ang nakuha nila sa crime scene. Ang naabutan na lang po namin doon ay yung 3 basyo po ng bala. Kalibre 45 po. Pinroseso po to, tsaka dinala po sa forensic unit po ng SPD, Southern Police District, para ipabalistik. Agad na sinimulan ng Pasay City Police ang investigasyon. Napasa kamay nila ang ilang kopya ng CCTV videos. Kung saan lumalabas na riding in tandem ang bumaril at pumaslang kay Erica. Makikilala kaya ang mga suspect sa krimen? Ito na pala, di ba? Magkakapera na tayo. Ang pagpatay kay Erica, 41 years old, nakunan pala ng closed-circuit television camera o CCTV. Ito nga yung CCTV footage na nakunan mula sa camera sa taas ng pose sa akin likuran. At ang nakikita natin dito ay nung nangyari ang krimen, may suot na helmet ang mga suspect. Kaya mga pulis, walang nakita muka sa nangyaring pamamaril. Sa video na kuha ng CCTV, bandang alas 2 na madaling araw noong September 10, 2023, makikita ang pagliting ni Erica kasama ang isang babae at isang LGBT member papasok sa isang motel sa San Juan Street. No, may dumating ng nakamotor na 2 lalaki? Wala pa. Ano? Ay, naku sis, haggard na ako. Magpalawig muna tayo sa loob. Ay, bakla. Abangan mo yung 2 ha. Bakit ako? Ayaw mo ng booking? Oo. Makalipas ang 4 na minuto, lumabas si Erica mula sa motel. Saka sunod na nakipagkwentuhan sa 2 kasama sa kalsada. Tinutok lang tayo ng mga yun. Kasi syempre kasama ako, di ba? Ilang saglit pa, nakunan ng video ang pagliting ng motorsiklo, sakay ang 2 lalaki. Karubal-dumal ang sumunod na mga eksena. Nakunan ang aktual na pagbaril ng riding in tandem kay Erica. Nung una, blanco ang mga pulis sa pagkakakilanlan ng 2 suspect. Tulong! Hanggang isagawa ang tinatawag na backtracking sa mga CCTV sa lugar. Kung saan po nanggaling ang suspect at saan po papunta yung suspect. Naku sis, mukhang drawing naman yung kausap mo eh. Hintayin natin, baka naligaw lang. Ito na yata. Ay, salamat dumating din. Ano? O teka, magkano bigayan? Kayo, magkano ba? 10,000. Sarado. Grabe ang mahal naman nun. Kagabi lang, 1.5 lang kayo nung kasama ko ah. Ay, ako lang mag-isa yan. Eh paano? 3 kami. Magkano ba kaya mo? 3,000, all in.
Gago! Hati pa kami tatlo sa 3K mo. Sige, 8,000. All. Grabe. Okay, sige, sige. 6,000. Tapat na yun, ha? Teka, Sis, tanggapin mo na. Sayang naman. bilisan lang natin ha. Yes, oo. Sige, 6K. Call. Okay. Withdraw lang kami. Sige, bilisan nyo ha. Oh, 6K o neto. Diba? Nakita po namin na galing po sila sa along FB Harrison Street at doon po nila pinick up yung biktima. Ilang CCTV footage pa ang napasa kamay ng Pasay City Police mula sa isa pang motel. Isang araw bago ang nangyaring krimen. Sa video, nakunan si Erica at ilang kasamang sex worker na nagche-check-in kasama ang dalawang lalaki ayon sa Pasay City Police. May kinalaman kaya ang dalawang lalaki sa nangyaring krimen? Nakuna ng closed-circuit television camera o CCTV ang aktual na pamamaril ng riding in tandem sa biktimang si Erica. Pero dahil naka-helmet ang mga suspect, nahirapan ang mga pulis na matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Hanggang natuntun nila si alias Karen na naging saksi sa krimen. Si Karen ang isa sa dalawang kasama ni Erica na nakuna ng CCTV. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na ang gunman na nagpapatok ng baril ay ang parehong lalaki na naging customer ni Erica isang araw bago ang krimen. Nung September 9 po, pinick up na rin po silang dalawa ng the same rider po. Sa same place po ng sa along FB Harrison Street. Sa CCTV video na ito, nakunan ang paghinto ng isang motorsiklo sakay ang dalawang lalaki. At pagkausap sa grupo ng mga babaeng kinabibilangan nina Erica at Karen. Buhay ka pa pala. Bago ka, boss. Tay, ano Doon pa din. Bigyan mo nga to ng isa para may kasama tong tropa ko. Paghinto po nila ay nilapitan na sila ng biktima at nila alias Karen para i-alok ang kanilang serbisyo. Ano tol? Sinong trip po dyan? Ito. Pwede na to, par. Ito. Oo, par. Pwede na yan. Sorry, bakla. Ako pinided boundary na ako. Swerte mo ng mga to. Nagbuhay na mano agad. Oh, Erica. Dito tayo dun sa easy Ah, sige. 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 Kala ko dyan. Sige, iwan niyo ako. Mabilaukan sana kayo. Hila. Ilang saglit pa, umalis na ang motorsiklo at grupo nina Erica. Sa investigasyon ng mga pulis, nag-check-in ang grupo nina Erica sa isang motel sa FB Harrison Street, Pasay City. Sa hotel po sila nag-check-in noong September 9. Si biktima po tsaka yung suspect po ay nagsama po ng mga nasa 1 oras lang po. Sa CCTV video na kuha sa motel, makikita ang lalaking kasamang nag-check-in ni Erica. Makalipas ang 1 oras, nag-check out sina Karen at kanyang customer. Kinabukasan, September 10, muli raw pinuntahan ng lalaki si Erica. Ito na yata. Ang pakikipag-usap ng grupo ni Erica sa dalawang lalaking nakamotorsiklo muling nakunan ng CCTV video. Tara na. Teka, magkano bigayan? 6,000. Tapat na yun, ha? Apo, nung September 10 po, pinick up po yung biktima along FB Harrison Street pa rin po. Saan po kaya sila nagtagpo bago sila nagpunta sa hotel? Doon din po sa along FB Harrison Street po. Kung saan po pinuntahan nung September 10 po, yun din po yung lugar kung saan pinuntahan nung September 9 din po. Mula FB Harrison Street, naunang dumiretso sina Erica at dalawang kasama sa motel sa San Juan Street. Ilang saglit pa, nangyari na ang aktual na pamamaril ng riding in tandem kay Erica.
namin. Erika! Tulong! Sa tulong ng CCTV at testimonya ng mga saksi, nakumpirma ng mga pulis na ang lalaking pumick up kay Erika noong September 9 ay ang parehong lalaking nakipagnegosasyon sa kanya noong September 10. Siya nga ba ang bumaril kay Erika? Naging palaisipan sa Pasay City Police ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaking nakunan sa closed-circuit television camera na may kinalaman sa pagpatay sa biktimang si Erika. Hanggang sa nakausap ng mga pulis ang saksing si Karen. Isa sa mga kasama ni Erika nang mangyari ang krimen. Kikilala mo ba itong lalaking to? Si Boss Bayan, yun ang bumaril kay Erika. Sigurado po ba kayo? Opo, sigurado po ako. Regular namin yan. Pagkumpirma ni Karen, iisa ang lalaking nag-pick up kay Erika noong September 9 at ang gunman na bumaril sa biktima noong September 10. Base na rin po sa witness namin, sir, na si alias Karen po, sir. Yung partner po nung Erika nung September 9 at yung driver po nung September 10 ay isa lang po. Sa pamamagitan ng CCTV na nakuna noong September 9 at September 10, makikitang pareho ang kulay ng buhok at suot na sapatos ng isa sa mga suspect. Kinilala ang suspect sa pangalang Gilbert Albios Puerto alias Boss Bay. Ang backride naman ni Boss Bay ay kinilalang si Joshua Gabriel Albior, 25 years old. Nagulat na lang tong si alias Karen na sinabi nitong alias Boss Bay ay sinabi niya na, May ka pa pala. Gago ka, boss. Ay, ano gimmick? Dun pa din. buhay ka pa. Ibig sabihin po nito, matagal-tagal na rin din po kakilala. O kaya naman po, matagal-tagal na po silang customer nitong si alias Erika. Sa pagsisiyasat ng Pasay City Police, kilalang vlogger daw si Boss Bay. Ano po ang background naman po nitong si Boss Bay? Ano po siya music vlogger po siya nagra-rap po siya. Nakalaunan po ay naging gun for hire. Ano naman po yung naging basehan natin para masabing siya nga ay napunta sa pagiging hitman po eventually? Meron po kami natanggap na info, sir, na itong si Boss Bay ay may pinatay na po dito sa bandang Bacoor po. At pinaghahanap na po siya ng Bacoor Police. Nalaman ng mga polis na mag-check-in sa isang motel si Erika noong September 9. Pinakitaan siya ng baril ni Boss Bay. Balik mo yung pera. Wala nga! Ay, kapkapan mo ako. Kabain mo kung may makakataka. Ayun po, nagkwento po si Erika sa kinakasama po niya. Nung September 9 nga po ay meron siya naging customer at sinabi niya na itong baril na to ay para sa mga babae ng Buendia. Kaagad na hinanap ng mga polis ang kinaroroonan ni na Boss Bay at Joshua. Nung in-interview namin po si alias Karen, sinabi niya po sa amin na ito pong pumikap sa kanila noong September 9 ay mga taga Las Piñas po. Kaya po nag-casing na po kami sa Las Piñas. Sa gitna ng investigasyon ng mga polis, isang confidential agent ang nakapagtimbre sa kanila Bahay ko ng isang araw, pre. na nakakakilala kina Boss Bay at Joshua. Hogag ka pala eh. Bakit ka nagbayad ng babae? Para magpalabas ang init. Oh, ano nangyari? Nakuha mo ba yung pera? Hindi. Pero binawian ko naman siya. May nakuha po kaming information na nagsasabi na kilala daw po niya kung sino yung pumatay dun sa biktima namin. Dahil po, nagyabang po sa inuman. Tinumba ko. Hogag to. Oh, birong ganyan, pre.
Oh, shot. Shot. Oh. So sinabi lang niya na siya ang pumatay doon sa victim natin. Apo, habang nagiinom sila, nadulas po. Dahil po lasing na rin po. Agad na nagkasa ng follow-up operation ang Pasay City Police. Joshua! May police, hinahanap ka. Ano? Nag-follow up po kagad po ang mga polis natin po. At nahuli po ang backrider po. September 17, 2023, nadakip ng mga pulis ang backrider na si Joshua Gabriel Albio. Nakitaan din siya ng patalim. Sa kanya pong testimonya, inamin po ba niya na siya nga po yung kasama nung gunman po natin, nung gabing yun? Inaamin niya po, ang sinabi niya po sa amin ay pinagdadrive niya daw po itong alias Boss Bay. Nang madala si Joshua sa tanggapan ng Pasay City Police, Sino dyan yung pumatay sa kasamahan mo? kinumpirma ng saksing si Karen na siya ang backride ni Boss Bay ng pagbabarilin si Erica. Siya po ang nanutok ng baril sa amin! Dito na mas nalinawan ang mga pulis kung papaanong isinagawa ang pamamaril kay Erica. Sino ba ng personal yung tinumba nyo? Hindi ho. Pagkakalam ko lang ho, nirerentahan lang ho sila ni Boss Bay. Matapos ang negosasyon nina Boss Bay at Joshua kina Erica at Karen noong madaling araw ng September 10, naunang pumunta raw sa motel sina Erica, Karen at isa pang kasama. Magwi-withdraw raw kasi ng pambayad ang mga suspect. Pakwento nga po, anong nangyari po dito sa lugar na to? Dito sir, dito nakatayo yung biktima at saka yung witness natin, Dito sir. mismo? Yes, sir. Dumaan po dito sir yung yung suspect para magpaalam at magwi-withdraw lang po ng pera sa ATM. Okay. Nang may dumating nung nakamotor na dalawang lalaki. Wala pa. Ano? Ay, naku sis, haggard na ako. Dahil hindi pa rin dumarating ang mga suspect sa motel, lumabas muna sa kalsada sina Erica. Pero ilang sandali, dumating ang motorsiklo nina Boss Bay at Joshua. Ayon sa mga investigador ng Pasay City Police, sa mismong pwesto roon nito tumayo ang biktima nang siya'y balikan ng dalawang suspect mula roon sakay ng dalawang motorsiklo. Imbis na mag-check-in sa katapat na motel, ay bigla raw siyang binunutan ng baril ng isa sa mga suspect at sinubukang putukan. Pero ito'y nag-jam, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang ating biktima na tumakbo papunta rito. Unang tumutok ng baril si Joshua sa ulo ni Erica, pero hindi ito pumutok. Makikita pa sa video ang pagtakbo ni na Erica at dalawang kasama. Sunod namang naglabas ng baril si Boss Bay. At sa pagkakataong ito, 3 beses niyang pinagbabaril si Erica. Bumunot na rin po siya ng baril at pinutukan po yung biktima. Na tinamaan po sa bandang likod po yung biktima. Makikita sa video na nakapaglakad pa ng ilang metro si Erica papunta sa harap ng motel. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang napaupo at humandusay sa kalsada. Sa investigasyon ng Pasay City Police, pagnanakaw ang motibo raw sa krimen. Chief, ang kwento ho kasi ni Boss Bay, ninakawan daw ho siya ng pera. Erica, asan yung pera ko? Yung pera. Pamalay ko. Pitaka mo yun, din naman akin. Malaki daw ho yun na wala sa kanya, kaya niresbakan namin yung mga pokpok. Ang titingnan po namin na anggulo po ay yung pagkawala po ng gamit. Malaki-laki po ata yung pera na nawala dun sa suspect. Tila taliwas sa nakuna ng CCTV madaling araw ng September 9. Makikitang maayos na naghiwalay sa motel sina Erica at Boss Bay.
Sa pagkadakip kay Joshua Gabriel Albior, sinampahan siya ng kasong murder. Ang sinampa po namin kaso kay Joshua at alias Boss Pai ay murder sa Pasay City prosecutor. Si alias Joshua po ay inquested na po. Kung inaresto po si alias Joshua, nakuhanan po siya ng patalim. Kaya nagsampa rin po kami ng kaso na batas pambansa bilang C in relation to Omnibus Election Code sa Las Piñas po, prosecutor. At large ang itinurong gunman na si Gilbert Albios Puerto alias Boss Bay. Sa pagkamatay ni Erica, umaasa sina Arnel na hindi magtatagal, tuluyan nilang makakamit ang hustisya. Kung nakikinig po ngayon yung suspect po natin na at large pa ho ngayon, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Sana sumuko na siya para maliwanagan kung ano ba talaga yung kasalanan ng kapatid namin. Kaming magkakapatid, hindi naman talaga totally galit talaga na, sana makulong ka, hindi. Gusto lang namin malaman talaga kung bakit nagawa niya sa kapatid namin kung may nagawang kasalanan. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.